Hey guys, what's up? Fredman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako. Mag-testing lang tayo ng isang WE High Kappa 5.1 T-Rex Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so para ito kay Sir Rendell ng Balilihan, Bohol. Okay, so this is the silver slide version. Kasi meron siyang black, di ba? Okay. So, and this is the semi-auto only version. Okay, wala akong full auto ng mga high kappa. Okay, puro semi-auto. Okay, ngayon, some of you may ask why. Kasi nga, yung, medyo hindi ko pa trip eh. Okay? Kasi nga, yung mga full auto, hindi nagfa-function yung ambidextrous niya. Kasi yung mga full auto na unit, na high kappa, ito yung nagiging switch. Kasi this is supposedly, di ba, parang yan yung ambidextrous na thumb safety, di ba, yung na-lock niya na safety. So kapag naka-full auto ka, ito, hindi siya ganyan. Ito siya yung magiging fire selector switch ng full auto mo or semi-auto. Okay. Kaya ako, medyo hindi ko pa feel. Okay, parang pag nasira, alam mo, medyo mahirap ayusin. Hindi naman siya katulad ng mga Glocks na pag nasira, mas mabilis ayusin. Parang ganun. Okay? So, ayun. Alright? So, ngayon, ito nga in-order sa atin ni Sir Rendell is the modified version. Okay? Kasi dalawang version meron tayo. Meron tayong standard version, which is yung galing sa factory. Okay? The WE High Kappa T-Rex. And ito yung modified version, parang ako mismo, minomodify ko siya. So kinakabitan natin, meron ako mga minomodify sa kanya na parts, no? May mga kinikikil ako na parts sa kanya, may mga sinasandpaper ako sa kanya. Tapos, ilalagyan natin siya ng, meron siya meron akong free na buffer. Okay, tapos kinakabit ko na rin yung buffer actually. So ito, papakita ko sa inyo, ayan. So for this unit, ayan, kinabitan natin ng, kasi out of the box, ang kasama niya kasi is yung plastic na buffer. Meron siyang, ayan, ayan yung plastic na buffer, yan. So, yan yung kasama niya, yan lang, no? Plastic na buffer siya. Pero, syempre, plastic, mas matigas. Itong kinakabit natin is rubber. Rubber buffer to. Tapos, merong stainless na spacer. Ganun. Tsaka kasi hindi kasi po pwedeng puro buffer lang, puro goma, hindi pwede. Kailangan meron kang spacer para dun sa spring. Okay? So, kapag in-order ninyo sa akin is yung modified version, meron kayong kasamang tatlong rubber na buffer at saka tatlong stainless steel na spacer. Kayo na bahala magtimpla. Kapag gusto nyo na mag-open yung slide, kailangan isang buffer or dalawang buffer na rubber at saka isang stainless steel na spacer. Yun. Parang yung tatlo lang yung combination. Pwede rin yata dagdagan pa ng isa eh. Pero baka kasi less sensitive na eh. Pero ito yung, ano ba? Hindi ko maano, less, maximum, minimum. Hindi ko maano eh. Parang ito yung parang standard. Parang ganun. May nahirapan ako ma-explain. Okay? So, basta number one, pag ito yung spring, okay, ito yung spring, kadikit niya yung spacer. Hindi pa pwedeng rubber buffer yung kadikit niya. Okay, kasi syempre to bakal, hindi pa pwedeng katabi niya goma. Nag-guess mo, kailangan bakal din yung katabi niya. So, ganun siya. So, for this setup, dalawang spacer siya, tapos isang rubber. Pwede rin naman yun, no? Tapos, kung gusto mo naman na ikabit yung anim, pwede mo siya gawing alternate. So, rubber, stainless steel spacer, rubber, spacer, rubber, spacer. Tapos spring. Okay? So, ang mangyayari, kapag kinabit mo yung anim, magkakaroon na siya na tinatawag na short stroke. Okay? Short stroking na siya. So, doon sa mga hindi familiar, ibig sabihin ng short stroke, ibig sabihin, umiiksi yung travel nung slide. Diba? Kasi nagbo-blowback siya or nagre-recoil siya. So, kapag short stroke mo siya, iiksi siya. Diba? Ito yung standard. So, ganyan. Diba? Kapag short stroke mo yan, kinabit mo lahat yung mga buffer natin at saka yung spacers, yung stroking niya magiging hanggang dito na lang. Imbis na hanggang dito. So, pagka nagbabawbak siya hanggang dyan na lang, hanggang dito na lang siya. Hindi na siya sasagad.
So ngayon, ang mangyayari, hindi na siya mag-open slide. Kapag kinabit mo lahat So baril ka na ng baril, ganun siya, ganun. Ganun na, tuloy-tuloy na siya. So ngayon, ano ang effect? Ang effect nun, mas snappy siya, mas mabilis. Mas mabilis, mas snappy. Kasi nga, parang syempre, kapag malayo yung tinatravel na slide mo, parang ano siya parang ganun. Kasi malayo Pero kapag maiksi lang, parang konti na lang Kasi, number one, tumitigas yun yung spring. Yung recoil spring mo, since nilagyan mo ng, syempre, kunyari, ito yung spring mo, di ba, naka-relax. Kapag kinocompress mo yung spring, kasi nga, nilalagyan mo ng laman dito, ano mangyayari? Nagkakaroon ng tension dun sa spring, di ba? Tumitigas. So, yung slide mo, nagiging mas mabilis siya, mas snappy siya. Okay? Ngayon, since ang spacer natin or ang buffer natin is yung goma, hindi siya katulad ng plastic. Plastic kasi, may matigas. Parang ano siya, parang basta parang pak. So kapag ginagamitan mo ng rubber, parang may bug, parang ganun. So mas kinapapano, mas hindi masisira yung slide mo. Mas protected siya. Di ba? Pagka nagbo-blow back. So iba rin yung feel. Pag bumabaril ka, so parang less kalog, less vibration ba? Something. Something like that. Basta iba yung feel So, sa Rendell, kayo na bahala. Pwede mong i-alternate. Pwede mong palat-palatan yung spacer. Tingnan mo kung ano yung feel na pinaka gusto mo. Okay? So, ganun lang naman yan. Alright? So, ang kasama nga pala ng, sa mga hindi familiar, no, mga newbie, ang original na kasama talaga ng mga WE na High Kappa T-Rex is the unit, the magazine, okay, one magazine, and this one. This is the optic plate, okay, optics plate na kinakabit dito. So, papalatan mo to, alisin mo yan, ito yung ikakabit mo. Tapos, lalagyan mo ng mga red dot. Okay? Hindi scope ang tawag sa kanya, guys. Red dot or optics ang kinakabit. Ang tawag sa kanya. Yung scope kasi, parang yun yung mga parang long range. Yung mga pangmalayuan, may mga magnifying, ganyan. Yun ang tawag na scope. So, pag hindi naman siya nagmamagnify, hindi siya ganun, hindi siya pang long range, hindi scope yung tawag sa kanya. Alright? So, red dot lang, parang ganun. Usually kasi red dot is parang may dot. Or, pwede tawagin green dot. Or optics. Okay? Alright. So, ito na. Wala naman ako ibang sasabihin. So, meron tayong mga, ano ba? Sasabihin ko ba yung mga minodify ko? Hindi ko sasabihin yung mga minodify ko kasi marami tayong gagayahin nyo lang ako Bahala kayo dyan. Alamin nyo kung ano yung mga minodify ko dito. Okay? So, nilagyan ko na ng bala yung ating magazine. Tapos, nilagyan ko na rin ng gas. Pero hindi ko alam kung gaano kadami yung pumasok. Hindi ko alam kung kaya natin ubusin. Basta kakargahan ko na lang. Tapos, testingin natin for accuracy. Yun ang natitesting ng FPS Okay? So, sa Rendell, testingin natin. Okay? Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? Inserting. So, yan. Minsan, meron kayo makikita na, ito pala, minsan meron ako isang video before na may mga nakapanood tapos bigla sabi nila, "Sir, may nahulog na BB Okay. So, hindi siya BB kasi medyo pasmado kasi ako Hindi ko alam makita nyo. Ayan guys Pasmado yung kamay ko. So, maminsan, sa sobrang pasmado niya, tumutulo siya. So, ngayon, makikita sa camera, akala mo BB kasi may mga ilaw. Akala mo BB pero pawis siya. Gano'n katindi yung pawis ko. Paminsan hindi naman parati. So, paminsan na naman. Kaya, ayun. Okay? So, nakalimutan ko tuloy. Kinasa ko na. Okay, kinasa ko na. Alright, so test fire natin. Accuracy. So, distance natin is 2.5 meters. Tapos, yung tatargeting ko is, 2 inches na bilog. Okay? Firing.
Humina na siya. Wait lang, kargaan ko lang. Kaso wala rin bala eh. Humina konti, pero ito. Wala nang bala eh, ito humina. Okay? So, ayan, nag-open chamber, nag-open slide. Wala nang bala. Removing the magazine. Okay, so, ganda ng grouping natin. Siguro, kaya kong bumaril 2.5 meter piso. Ganon din kaliit yung groupings eh. Ganon lang, mas liit lang eh. So, yun, 2.5 meters, piso kalaki, kaya kong barilin using this unit. Ganon siya ka-accurate. Okay? So, Sir Rendel, okay na tong unit nyo. So, ipapako na siya para madala ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun, sir. Thank you for your order. Until next transaction, sir. And to everyone else who wants to order from me, okay, message nyo lang ako sa Viber or sa Telegram, 0922-632-7722. And pwede rin kayo mag-message sa ating bagong Facebook page, Redman Toys Airsoft Philippines. Okay? So ayun guys, until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.